Sa baryo ng Baras sa Pirsan, may isang aswang na kinatatakutan ng lahat. Si Kadoy, ang manluluwad. Isang uri ng nilalang na nangangain ng mga buntis, lalo na ang mga galing sa ibang nayon. Sabi ni Mama Erlinda, mas matamis daw ang dugo ng mga dayo, kaya sila ang paboritong biktima nito. Isang gabi, dumating si Diwata, buntis at naglalakbay mag-isa. Humingi siya ng matutuluyan dahil malapit na siyang manganak. Tinanggap siya ni Nana Edwina, ngunit may kaba sa mata ng matanda. Alam niyang ang manluluwad na si Kadoy ay matagal nang naghahanap ng bagong biktima. Pagdating ng hating gabi, nagsimula ang kilabot. Una, tumahol ng tuloy-tuloy ang mga aso. Sumunod, ang bubong ay biglang kumaluskos na parang may mabigat na gumagapang. Nang sumilip si Giovanni, ang kanilang kapitbahay, nakita nila ang mahabang aninong payat. May liig na sobrang haba at mga matang pula na kumikislap sa dilim. Ang dila nito ay humahaba at pumapalo sa hangin na parang ahas na naghahanap ng butas na papasok. Nilagyan ng bawang, asin at insinso ang paligid ng bahay. Pero biglang natigil ang tunog sa bubong. Tahimik hanggang may marinig silang malalim na paghinga mula sa ilalim ng sahig. Naku! Hindi sa bubong, pabulong na sabi ni Nana Edwina. Nasa ilalim siya. Unti-unting may dila na sumisilip mula sa siwang ng sahig. Pahaba, madulas at namimilipit papunta sa tiyan ni Diwata. Napalibutan ng mga sigaw ang buong bahay. Isang malakas, matinis na sigaw ang huling narinig mula kay Diwata. Kinabukasan, wala na siyang bakas. Wala na ring bakas ng halimaw. Ang tanging naiwan ay malagkit na laway na amoy dugo at mga gasgas sa sahig na parang tinusok ng mahabang kuko. Simula noon, wala nang buntis ang pumayag na dumaan o magpalipas ng gabi sa Barangay Baras sa Pirsan.